Eto opinion ko lang to ha. Yes, agree ako na ibaba ang age of criminal liability. Pero para kasi sa akin, a balanced approach is needed. Accountability and intervention should go hand in hand. Kasi mga be, let's be honest, iba na ang mundo ngayon kumpara noon. Mas mahigpit kasi talaga noon. Mas exposed kasi ang mga bata ngayon sa social media at iba't ibang ideolohiya at mga bagay na dati ay hindi naman naaabot ng age nila. Pero syempre, habang pinag-uusapan natin ang accountability ng mga bata, dapat mas pag-usapan natin yung accountability ng mga matatanda sa paligid nila. Parents or guardians play the biggest role in shaping the child's character. Sila ang unang nagtuturo ng tama at mali, respeto, disiplina, empathy, and accountability. Kung sa murang edad pa lang ay natuturuan na yung mga bata na yan ng mga mabubuting asal at tamang values, mas magiging handa kasi sila na gumawa ng mabubuting desisyon habang lumalaki sila. Kung may responsibilidad ang bata sa kanyang mga kilos, mas may responsibilidad ang mga taong humuhubog ng kanyang pagkatao. At syempre, mahalaga rin ang tamang paggabay ng paggamit ng social media. Hindi dahil social media ang dahilan ng krimen, kundi dahil anumang bagay na walang guidance ay pwedeng magkaroon ng negative effect. Parents and guardians, makinig kayo. Technology is a tool. The real question is, who is teaching our children how to use it responsibly? For me, lowering the criminal liability is not about being harsh sa mga bata. It's about recognizing that actions have consequences. Because raising accountable children starts with accountable adults. Sabi ko, I like you too. Seriously. Wait lang. Why? Why? Tangina! Seryoso yun? Why? Shh! Ate! Nanginginig yung katawan ko. Seryoso. Even if you ask my friends, office, yeah, I like you too. Seriously. Like as a friend? Like, ano yun? Sorry, naghahang ka ata. Oh, wait lang. Ha? More than friend. I like you more than friend. Wait lang. Nag-ano yung ano ko, tenga ko, nag-iinit yung katawan ko. Totoo nga. Kaya nga, nandiyan ako madalas sa tinan mo nung Valentine's. Lahat kayo may chocolate, but you got the biggest chocolate. Parang hindi ako prepared na, wait lang, parang naguguluhan ako bigla. Bakit? Seryoso ka? Seriously? Oo. Bakit? Like, Totoo. like mo ko as mahal mo ko? Ganon? Oh, like more than friend. O, ba't ikaw yun? Tumeme. Hindi, hindi ko, Ulat ka? Maybe because kaya ko din sinabi na kainom ako ngayon. Yeah, kaya medyo matapang ako. Wait lang ha? Can I call you back? Wait Okay. lang. At What the Wala ko nagising. Ate! Namumulitig ako. Wait lang. Huwag ngayon ako umamin na parang may prank lang yun eh. Bakit? Ate! Hindi ko like ina-expect yung sagot niya. Like, parang ako nag-jumps na naiihi. Parang naghahalo-halo yung emosyon sa nag-iinit yung katawan ko, ate. Tumatawag siya ulit. Wait lang. wala akong camera. Tapos baka pag nagsabi sa'yo, ikaw naman yung mawala. O tapos ikaw yung iiwas. Hindi kasi alam mo, ang sarap kasi nitong kape na iniinom ko. Anong ininom? Di ba dyan tayo na-order ng coffee? Oo. Diyan din yung unang TikTok dance natin. Seryoso ka talaga? Like parang hindi mo ako i-reject, ganon? Anong nagustuhan mo sa akin? Like, Ulit. Something like that. gago ba't naiiyak ako? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Sa akin doon. Baka ako lang nag-isip ng may something din. Kasi sabi ko, parang iba yung care mo. Sayang ng time pumunta sa Nueva Ecija. I mean, you know, I'm a busy person, but I'll find time to visit you. Shootang ina, hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa takot. Te, akala ko katapusan ko na kanina. Na-hold up si Akla. Galing kasi ako ng dance rehearsal kanina. Tapos doon ako dumaan sa may Vergara Highway para ako shortcut. Nakamotor lang ako. Kampante naman ako kasi lagi naman akong dumadaan doon. Noong una may pumapara sa akin, humihingi ng tulong kasi nga wala daw silang gas. Parang bata yon, tapos parang tata yung isa. Hindi ko na pinansin at ibaka ko yung kutob ko. As much as gusto ko silang tulungan. Kaya lang, sobrang dilim kasi talaga sa lugar na yon. And ayokong makipagsapalaran. Hindi pa ako nakakalayo, biglang may humarang sa akin na motor. Syempre, ang instinct ko, ihinto bigla yung motor kasi pag hindi ko hininto, mababangga ko sila. Doon na ako kinabahan kasi biglang bumaba yung angkas niya. Sabi niya sa akin agad, akin na yung pera mo. Then, kinakabahan na ako kasi baka bigla akong tarakan dito sa Gedli. So, hindi ko alam. Nagmamakaawa ako sa kanila na wag akong sasaktan. Ibibigay ko naman kako yung laman ng wallet ko. Naiiyak ako na nagdidilim yung paningin ko kanina. Tapos, grabe na yung kabog ng dibdib ko kasi, akala ko katapusan ko na talaga. Like,
Akala ko hindi na ako sisikatan ng araw. Bigay ko na lang yung bag ko. Ang laman lang nun, mga ballpen tapos damit. Kasi nga, nasa rehearsal ako kanina. Tapos yung coin purse na may laman na 3K. Buti na lang, etong cellphone ko na to, naisipan kong ilagay sa brief ko kasi wala namang bulsa wala namang bulsa tong pants ko. And buti na lang din, hindi ko dala-dala yung isa kong wallet na may laman na cards, tapos may mga cash din doon, tapos mga IDs. Kasi nagpalit ako ng bag kanina, kasi rehearsal lang naman yung pupuntahan ko. Buti na lang, hindi nila kinuha yung motor ko, kasi ang gusto lang talaga nilang kunin yung pera. After nila kunin yung pera, kumaripas din sila ng takbo. And hindi ko alam kung considerate sila. Kasi tinapon lang nila yung bag ko sa may tabi. Yung lakas ng boses ko na to, hindi ako nakahingi ng tulong. Kasi kako, baka pag humiyaw ako, baka kung anong gawin sa akin. Diba? Like, ang hirap humingi ng tulong sa ganung sitwasyon na very late lang yung dumadaan, tapos baka mamaya pag humiyaw ako, bigla na lang akong shigpayen, ganon. Hindi ko alam kung kasabwat nila yung pumapara sa akin kanina na humihingi ng tulong, pero feeling ko oo. Pag alis nila, kinuha ko na lang yung bag ko, tapos kumaripas ako ng takbo. Tinakbo ko talaga ng mabilis yung motor ko kahit na delicades. Tapos yung motor ko habang nagdadrive ako pa uwi, gumigewang kasi sobrang kaba ko, baka ako may sumunod pa or what. Di ko na rin nagawa mag-report. Ang tumatakbo na lang kasi sa isip ko noon, makaalis dun sa lugar na yon. Like, thank you Lord at hindi nila kinuha yung motor ko, hindi nila ako sinaktan. Yun na lang ang masasabi ko talaga. Meron akong crush dito sa sementeryo Wait, papakita ko lang sa inyo. Kasi, nung unang beses ko siyang nakita, parang tumigil yung mundo ko. Ano kasi, super cute niya. Like, oh my God, promise. Parang nahulog ako talaga sa kanya. Parang pinagtagpo yung tadhana namin, no? Babe, kamusta ka na? Ay, Diyos ko, yung kilig ko. Oh my God. Ikaw na ba si Mr. Right? Huh? Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Diyos ko, wala na akong sinasanto. Pati Tegi Boom Boom, nagiging crush ko. At pag pumupunta ako dito, dinadalan ko siya ng drinks, ng mga ganon. Iniwan ko lang dito sa labas. Tapos, nagsasabi lang ako sa kanya ng mga hinanakit ko, ganon. Parang siya yung naging, sandala, no? Tsaka feeling ko mabait siyang tao. Kaya okay lang na. Ang cute niya kasi talaga, look. Guys. Hi, babe. Ang pangalan niya Cart. Pero gusto mo, tawag ko na lang sa'yo mine? Or gusto mo baby? Ikaw, anong gusto mo? Stop. You ha? You're making me kilig. Ang aga-aga nandito ko sa sementeryo para lang puntahan siya. Ganon kita kamahal. Mahal na agad, di pa nga tayo nagmi-meet. Diyos ko, kung ito dadalaw sa panaginip ko talaga naman. Will you marry me? Buo na ulit yung araw ko kasi nakita na kita. Wala, nababaliw na ako.